time kasi parang meron na nito nung mga nakaraang taon, yung tinatawag pong All Aboard event. Makakausap po natin si Yasi Jorge, siya po ang promo unit head ng Quezon City Tourism Department, at si Hans Kenner Fernandez, ang CEO ng kanilang partner na Gaming Library. Good morning Yasi and Hans, and welcome sa ating programa. Opo, ayan. Si Yasi po ang Quezon City Tourism Department head, at si Hans naman po ang CEO ng Gaming Library. Ano ba? All aboard na ba sila pareho? Ayan, all aboard na. Good morning ulit, Yasi and Hans. Good morning. Good morning. Ayun, opo, ayan, loud and clear na po. Una ko sa lahat, para po dun sa medyo hindi naman po masyadong pamilyar, ano po ba itong all aboard event? Yung board naka-all caps, no? Yung BOARD. Ayan. All Aboard Expo 26. So itong event po natin is in-invite po natin lahat ng tao, whether bata, matanda, whether marunong or hindi maglaro ng mga board games po, para magsama-sama tapos maka-experience tayo ng bonding experience over board games po dito sa Quezon City MICE Center. So this is our second year na. Last year, naka 10,500 participants kami. And hopefully this year, mas malaki pa yung mga pumunta. It's a really good bonding experience for families. Hindi po to yung games na nasa cellphone. Yes. Actually, ito yung mga games na nasa table, naglalaro kayo, nagtatawanan. At ito po yung gusto namin maibigay na experience sa lahat ng tao. Opo. Sir Hans, anong mga uri po ng board games yung malalaro ng mga kababayan nating magpupunta dyan on May 28 to 31? So, syempre, yung pinakasikat dito yung chess, di ba? So, may mga brands tayo na dadating, tapos magre-release sila ng bagong chess set. Pero yung isang malaking bagay din na i-release namin, saktong-sakto kasi ang init ngayon, meron tayong Monopoly, pero yung board po, mga beach or probinsya ng Pilipinas. Gumawa po tayo gumawa po tayo ng life-size version ng game. Makikita po ito kagad sa harap po ng Quezon City MICE Center pagdating po ng convention. Tapos ito yung isa sa mga pinakabagong ni-release na game natin dito sa All Aboard Expo. Opo, paano po yung, na-curious po ako dun sa game, Sir Hans, paano po yung laruin? Yung game po, magsa-start kayo na may konting pera. Tapos ikot po kayo dun sa board kung saan po kayo lumanding. Pwede nyo po bilhin yung beach. Tapos mag-check po kayo kung maglalagay kayo ng bahay o kaya hotel para paparentahan nyo dun sa mga turistang dadating dun sa property ninyo. So, it's a good way to promote yung tourism po ng Pilipinas. It's also another good way to teach yung, kumbaga, paano mag-manage ng pera or na sariling tourism business para sa mga fellow Filipinos natin. So, aside from that, meron din tayong mga iba pang games. Meron din tayong games na food naman yung tema. Meron tayong i-release na card game na tinatawag na Sinigang. Na as a family, gagawa kayo ng soup na sinigang with cards. Maglalagay kayo ng mga ingredients. Tapos, papakainin niyo yung buong pamilya. Depende na lang kung gaano kasarap yung nagawa niyong sinigang, pataasan tayo ng score as a family. Ang galing! Yung mga nakaimbento ng bagong board games na yun, mga Pilipino rin, I'm sure. So, meron pong mga iba Pilipino, meron din mga iba yung foreign international partners natin, pero sometimes nagko-collab pa. So, for example, yung Sinigang, design po siya sa US, pero yung tema, yung art, yung pag-develop po nung game na to para sa Pilipinas is tayo po yung nag-adapt nitong game na to. Kasi sa ibang bansa medyo boring, ang tawag lang nila stew or parang sabaw lang. Tayo ginawa talaga nating sinigang para sa Pilipino. Opo. Kay Ma'am Yasi, ano ho ang kahalagahan na magsagawa po ang Quezon City ng ganito hong klase ng physical o face-to-face po na activity? Actually, magandang activity to para sa mga Q-citizens natin kasi binibigyan natin ng Q-citizens natin ng alternatibo. Lalo na the past few years na nasanay yung mga tao na lahat online. Correct, opo. So, ngayon, gusto namin magbigay ng ibang alternative activities na pwede siyang face-to-face. At the same time, marami ring matututunan yung mga maglalaro ng board games kasi hindi lang naman siya
simpleng laro, pwede kang matuto ng creative thinking, Mhm. pwede kang matuto ng teamwork kasi hindi lang naman dalawa yung kalaban mo, pwede kang matuto ng strategy. At the same time, itong activity na 'to hindi lang para sa Q-Citizens, inaanyayahan rin yung ibang mga tao na bumisita sa Quezon City para makita nila na ang Quezon City ay hindi lang lugar para sa mga government offices, hindi lang lugar para sa mga paaralan, sa mga universities. Quezon City ay isang diverse city para sa arts, culture, recreation, at marami pang ibang mga community experiences. Opo, nabanggit kanina ni Sir Hans, Ma'am Yasi, na umabot daw last year ng 10,500 yung mga participants. Yung Mind Center, nasaan po yan exactly? And yung capacity niya parang on a single event, mga ilan yung kaya niyang yung nasa loob po? Sir, yung My Center po natin, nasa loob po siya ng City Hall. So it's along Elliptical Road. Last year po 10,000 yung visitors namin. This year we're targeting 15,000. Pero itong 15,000 naman po kasi na ito, hindi naman po sila sabay-sabay na pumupunta. 15,000 po spread across 4 days. Mhm, mhm. Tapos 3 floors rin po yung gagamitin natin. And at ang Quezon City po handa para dito sa mga ganitong activities. Yung Law and Order Cluster po namin naka-activate na. Sisiguraduhin po namin na kahit gaano kadami po ang tao na pumunta, safe environment pa rin po para sa lahat. Ayun, opo. And Sir Hans, pwede ho bang itanong kung libre po ba ito or meron pong fee? Kung meron man po, ano yung inclusion sa fee na iyon? So, for Q-Citizens, certain po kayo kasi with support of Quezon City Government, Libre. libre po pumunta. For all 4 days po yun, libre. Hindi lang po isang araw, pero yung the whole time. Also, for 12 children 12 years and younger, libre din po pumunta to the event. Dun sa labas ng QC, whether foreigner or local, 150 pesos po per day yung entry fee natin. Pero ano na to, one to sawa na to sa paglaro ng games. Over 300 new games po yung ilalabas dito sa All Aboard Expo. Tapos may mga iba pang may mga workshop, meron din mga talks about game design, meron din talks about art and culture na kasama na din po dito sa event na ito. So aside from this, meron din tayong mga international guests and partners. Dadating po yung isang malaking content creator po from the US. Tutulungan niya din yung mga tao, magkakaroon siya ng meet and greet, but also help fellow Filipinos make content po dito sa industriya na to. And hopefully maging career din option for people here. Opo. At yung mga games po, meron bang option to buy? Halimbawa, yung umattend gusto niyang bilhin, natuwa siya dun sa game na nilaro niya. Pwede ba niyang bilhin? So karamihan po ng mga games, advanced release po. Nauna po tayo sa ibang mundo. Oh, Nailabas sa dito ibang yung bansa. board game. Mhm. Oo. Mhm. Sa ibang bansa. Tapos meron pong advanced release na mga copies dito sa Pilipinas. I think limited lang though kasi paminsan hindi pa tapos, parang yung unang lumabas sa factory yun kagad ang pinadala. So may mga limited options pero may mga ibang games na nasa development stage pa lang na ipapakita din dito, parang sneak peek parang kumbaga. So yung mga players natin magkakaroon ng chance na makita yung mga games na in development pa lang tapos ipapatest. I think may isang board game designer na gumagawa ng game called Explore Lakbay Pilipinas. Mhm. Mhm. Na next year pa dapat i-release dito, ipe-play test. So pwedeng matry ng mga kapwa nating Pilipino malaro yung ganong game. Opo. And kung ilang araw nga po yan, 28, 29, 30, 31, 4 days. Doon po sa 4 4 days na days. yun, Sir Hans, magkakaiba ba yung i-expect namin o parang same-same kaya parang kahit 1 day lang ako pumunta, pwede na? So meron po tayong tinatawag na parang battle pass. So yung battle pass na yun, pag pumasok po kayo, naka-arrange po yung mga games from stage 1 to 5. Iniisip kasi namin yung mga kapwa natin Pilipino pag pumasok sila. Syempre, hindi naman lahat gamer kaagad, di ba? Correct, So, opo. nagkaroon siya parang adventure guide doon na pwede niyong masimulan malaro yung mga beginner games. Wala namang masama, lahat tayo nagsisimula sa beginner. Tapos pag dinaanan natin yung mga games, parang tayo nagle-level up.
Currently, nitrinay namin 3 days po para matapos yung Ang isang, adventure guide. 3 araw. So babalik ka 3 araw. kinabukasan. Mm-mm. Last year, may nakatapos ng 2 araw lang. Tapos, meron din tayong pa-contest kung sino yung pinaka unang 5 na makatapos ng Battle Pass. Sobrang dami po nito. Nakahiwalay po yung guide para sa matanda at sa bata. Kasi syempre pag bata, hindi na, baka mahirapan sila masyado eh. Opo. Um, Tapos may mga ibang days din na may programa at yung iba may tournament kasi tayo mga Pilipino very competitive tayo, 'di ba? Gusto natin mag-try na manalo sa mga contest. Mhm, May mhm. mga tournaments po na ilang specific na araw lang. Karamihan na sa Sabado at Linggo na doon lang ginagawa yung mga tournaments na 'yon. Isa na dito is yung Unmatched Asia Championships. It's a trending game ngayon. Tapos itong Asia Championships na to, so far 120 people na yung nag-pre-register. Tapos may mga dayuhan din kasi may mga contestants na nag-register from Poland, from Vietnam, from Portugal din at ibang bansa pa. So talagang nagtipon-tipon dito, parang best of the best in Asia yung game na yun, yung gagawin na tournament. Opo. Ma'am Yasi, yun pong contingency plan. Kasi po kung ganun pala yung inaasahan ninyo, last year sobrang successful niya na parang 15K people. I'm sure yung marami po dyan may sasakyan. Papaano po yung traffic and yung parking at may food po ba sa loob kung sakali? Okay, sir. With regard po dun sa parking, sumulat po kami sa GSIS. Last year po kasi nagamit namin yung parking area nila. So this year po, sumulat po kami ulit sa GSIS kung maaari po naming magamit din yung parking nila. Aside from parking po sa City Hall, pwede rin po sila mag-park sa Quezon Memorial Circle. Mhm, mhm. Sa tapat lang naman po yun nung City Hall. And meron po kasi tayong mga city buses na libre po yun, Ay oo nga. libre sakay Mhm. po. Mhm. So pwede po sila pumark sa iba't ibang mga points kung saan dumadaan yung city bus na dadalhin sila sa City Hall. Meron po rin kaming special trips galing sa Ayala Vertis North kung saan merong special trips yung mga QCity bus natin na from there, dediretso po sila sa QC My Center para sa All Aboard Board Game Convention natin. Opo. Kapag po ba Tapos, yes ma'am, may hmm, food po ba or parang refreshments yung mga yes. attendees? To support the All Aboard para po sa pagkain nila, meron pong yung Pop QC natin. Magtitinda po sila doon all 4 days. Yung Pop QC po natin, ang mga nagtitinda doon, mga small business owners po na galing sa Quezon City. So tinutulungan din po natin yung mga small enterprises natin. Oh, so para siyang magiging bukod dun sa All Aboard Expo, para ka na ring tumulong dun sa mga micro entrepreneurs natin pala. Apo. And sir, remind ko lang din po, meron po kasing single-use plastic ordinance Sa yung Quezon Quezon City. City, oo nga, opo. Apo, so Mhm. yung mga pupunta po, ini-encourage po namin sila na magdala ng sarili nilang water tumbler. Meron na po kaming pinoprovide na mga water stations all around the area. Bawal na bawal po sa amin ang bottled water. So sana po yung mga dadalo sa All Aboard Expo natin, wag na po tayo magdala ng bottled water. Magdala na lang po tayo ng tumbler, pwede naman po yun i-refill doon sa loob ng My Center. Opo, nakatulong ka pa sa kalikasan, di ba po? Yes. Opo, Sir Hans, kanina po you've made mention na mag-open siya ng opportunity to the attendees. Ano ang ibig sabihin nun? Maraming opportunities yung ino-open nung convention. Una-una, meron tayong game designer panel, tapos meron din coaching as well. So, kung interesado ka na dito yung career mo, gusto mo mag-design ng games, whether physical or digital, may mga established game designers tayo na nagkaroon na ng mahabang career na bibisita dito. Tapos magbibigay sila ng talk at seminar. Tapos yung participants po natin pwedeng magpa-coach sa kanila during the event. One-on-one po to, ibobook nyo lang yung calendar para kung meron kayong prototype, matulungan nila kayo to improve na ano. Sabi ko nga, kung pwede tayo makakuha ng libreng advice sa ibang tao, malaking bagay na yon. Mhm, mhm. Aside from this, marami po tayong
talented creatives and artists sa Pilipinas. I think yun yung isa sa mga pwede natin pagmalaki. May challenges lang tayo kasi yung artists natin, I think hindi pa as developed when it comes to yung iba-ibang aspeto ng industriya na to ng board gaming. So, dadating po dito yung mga editors, art directors ng ilang international brands, magbibigay sila ng talk kung paano mag-apply or paano mag-presenta ng sarili nila, yung mga artists and creatives nila, ng mga portfolio nila, para makahanap sila ng opportunity sa mga projects in the board game industry. So ang goal natin is bigyan din ng career advancement yung mga tao dito. All of these workshops actually libre siya salihan to the event. So I think yung illustrator, yung artist, parang I think kaka-sold out lang ata kaninang umaga nung slots eh. Pero tinitingnan din namin to expand, baka magkaroon ng second session kagad. Yun po yung dalawa. Yung pangatlo po is yung Ateneo po has partnered with us to create workshop opportunities. So gagamitin po yung mga board games para magturo po ng real life skills. Iba-iba po yung topic na leadership, financial education, yung iba is sustainability. So, mas masaya kasi matuto ng mga lessons kung nilalaro mo na lang imbis na binabasa lang sa libro, diba? Hands-on. Opo. Before we end po our interview, saan po sila pwedeng mag-register po, Sir Hans? So, lahat po ng mga passes and tickets po nasa www.gaminglive.com. So, gaminglib.com po yun. Please po mag-pre-register po kayo kasi sobrang minamanage po ni Quezon City yung safety and security natin. So may capacity po tayo na minamanage kasi aside from safety and security, syempre gusto natin i-make sure na may enough water stations po, especially sa init ngayon ng Pilipinas. So may maximum capacity po tayo per day na pwedeng papasukin. So far pa naman po, may mga slots pa naman po. So please pre-register. Libre po taga QC and children 12 years and younger. Tapos for non-QC citizens and children, nasa mga 150 pesos po per day lang yung pass natin. Opo. And Miss Yasi, ano naman po yung aasahan ng ating mga kababayan kapag nagpunta ho sila riyan sa atin pong All Aboard Expo on May 28 to 31? Syempre pag nagpunta po sila dito at pumasyal po sila sa Quezon City, makakaasa po sila sa isang masaya, interactive at family-friendly na event kung saan pwedeng maranasan ng lahat ang mundo ng board games at tabletop gaming. Siguraduhin din po namin na it's going to be a fun experience for everyone and in a very safe environment. Maraming salamat po sa Quezon City Tourism Department at sa Gaming Library. Thank you so much po sa napakaganda pong proyektong ito. Ma'am Yasi, Sir Hans. Thank you. Po. Maraming salamat. Thank you. Sir, sana Maraming makita salamat. rin po namin kayo this week at sa weekend na yun. Apo, ayan, sige po. May 28 to 31 po yan, happening on at the Mine Center. Apo, ayan. Thank you po kay Ma'am Yasi Jorge, siya po ang Promo Unit Head ng Quezon City Tourism Department, at si Sir Hans Kenner Fernandez, siya po ang CEO ng Gaming Library, yung All Aboard Expo. Mga board games po yan. Yung iba ho, mga classic na